Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Eileen. So pag-usapan natin ngayon ay tungkol dun sa tanong ng isang sisi natin na kung pwede ko daw siyang hanapan ng employer dito sa Singapore. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali hindi ko kasi alam kung ang tanong niya kasi is employer. So napaisip ako kung nasan ba siya ngayon, nandito ba siya sa Singapore or sa Pilipinas. Kasi po, kung nandito siya sa Singapore, so employer nga ang hinahanap niya, magta-transfer siya. So ang hinahanap niya is employer na. Pero bago ka kasi makapag-transfer, dapat meron kang release paper. Kasi pag wala kang release paper, may hirapan po kayong makalipat ng amo. So yun guys, wala akong kaugnayan sa mga wala po akong alam na pwedeng applyan ng mga amo dito or makahanap ng amo para sa inyo guys. Ang pwede ko lang pong i-refer sa inyo ay may mga alam ako ng mga agency dito or mga tao na pwedeng makatulong sa inyo kung gusto niyo mag-transfer. Pero ang first requirements po talaga nila is dapat may release paper kayo. Kasi yun po ang nagpapatunay na pinapakawalan na kayo ng employer nyo o may consent sila or meron silang willingness na lumipat kayo ng amo. So yun guys. So ang itong agency na to is talagang meron siyang sa Lucky Plaza, yung Universal Agency. Ayan siya guys, Employment Agency, Universal Employment Agency. So dyan pwede kayong mag-apply, pwede kayong mag-transfer or pwede kayong mag-inquire dyan. Pagka nag-transfer kayo dyan guys, basta may release paper, wala pong salary deduction sa kanila. Tapos kung medyo mag-inquire kayo dyan, tapos hindi, parang feeling nyo ayaw nyo sa kanila, wala namang problema. Pwede kayo mag-comment dito. At saka meron pa ako mga ilan na kilala na wala ding salary deduction. Kasi guys, ang ilang mga agency kasi dito is pag magta-transfer kayo ay nag-charge sila ng tawag dito, yung parang fee nila, yung ganun sa pag-process ng mga papers nyo. At saka minsan pag tumira kayo sa agency nila nagcha-charge din. May mga ilang agency kasi na nagcha-charge sila ng per day sa inyo para sa nagastos nila sa pagkain mo, pagtira mo doon. Kasi nga syempre mag-aano ka ng tubig at saka ilaw. So ganun po kasi dito. So medyo mataas ang cost of living dito. So yun, parang processing fee. So nagcha-charge sila ng ganun. Plus yung pagtira mo sa accommodation, nagcha-charge din yun sila ng per day. So may mga ilang agency na ganun. So dito po sa agency na recommend ko sa inyo, pwede kayong mag-transfer ng walang bayad. Wala silang i-charge sa inyo. So pagka lumipat kayo ng amo, pwede na kayong mag-start. Pwede na kayong pagka-start nyo, pagka 1 month nyo sa amo nyo, may sweldo na kayo, yung ganon. Ngayon guys, kung yung hello Sisi, kasi hindi ko kasi alam kung nasaan ka. Pero kung nasa Pinas ka naman din, marami din ako mga videos dyan ng mga ilang agency ng mga friends ko. At saka yan nga, na-inquiran ko. At saka ito guys, ito talaga Sisi ang isang i-recommend ko sa iyo kasi legit talaga yan siya na agency, yung Universal Employment Agency. Ano yan guys, tingnan nyo na sa may 2 months salary deduction lang kasi sila. So yun, pero mag-inquire din kayo, pakiramdaman nyo muna kung gusto nyo ba yun, kasi dapat nyo malaman wala ba talaga kayong ilalabas na pera at magkano yung salary deduction at magkano ba yung salary sa kanila. So yun, yun ang mga dapat nyong alamin. Dun sa mga day off naman, huwag kayong mag-alala kasi kahit anong mangyari kasi dito talaga, simula nung January last year kasi nagpa-implement sila na kailangan talaga may day off ang isang helper na isang beses sa isang buwan. Hindi yun pwedeng bayaran ng employer. So kaya wala kayong problema sa day off. Talagang meron talagang in-implement na simula nung January na talagang may day off na ang helper dito kahit isang beses. So wala na kayong problema about yan sa day off. So ang magiging tanong nyo na lang talaga sa kanila is about doon sa sweldo nyo, about sa salary deduction nila, at saka maliban ba doon sa may ilalabas pa ba kayo sa Pinas pag process kayo ng mga papers.
yun ang dapat yung alamin kasi baka mamaya 2 months salary deduction lang sila pero may ikaw pala maglalakad ng medical mo, ikaw palang gagastos ng OWA mo, ng PIDOS mo, ng mga ganyan. So yun ang dapat yung alamin. Kasi yung based sa experience ko dun sa agency ko, sagot nila lahat pero meron akong kaibigan kasi na maliit lang yung sa monthly niya pero siya yung sumagot na medical niya, tsaka yung mga OWA, PIDOS niya, ganyan, tsaka TESDA niya, siya yung nagsagot. Pero kung pagsasama-samahin mo kasi ang gastos sa Pinas, hindi naman ganun kalaki talaga. Kaya mas okay pa rin yung mas mababa ang salary deduction. So yun guys, so i-recommend ko yung itong agency na to kasi ayan, nakapollow ako sa FB page nila. Ayan, so kung gusto nyo guys, pakiramdaman nyo muna, tingnan nyo yung FB account nila kung okay ba sa inyo, pakiramdaman nyo, pagbasa-basa kayo ng mga reviews, so magbasa-basa kayo ng ano nila, post nila sa FB, ano nila, page nila, at saka itong meron din sila sa TikTok account. Ayan, so kung kayo mahilig naman kayo mag TikTok, tingnan nyo na lang yung mga TikTok account nila, I mean TikTok account nitong agency na to, kung pakiramdaman nyo kung okay yung agency na yan na i-refer ko sa inyo. Kasi guys, pag galing kang Pinas, 2 months salary deduction lang ang binabawas nila sa inyo, sa atin. So yung mga gusto mag-apply papunta dito sa Singapore, 2 months salary deductions, napakamura na po yun. Kasi kami po kasi dati is medyo mataas ang deduction sa amin. So yun, at kung dito naman kayo, gusto niyo mag-transfer, pwede din dyan sa agency na yan. Bali, ano din, wala silang tina-charge sa inyo. Bali, pagka lipat nyo sa amo nyo, sa sahod na agad kayo. So, yun lang guys. Sana Sisi, nasagot ko yung tanong mo. Hindi po ako pwedeng makapagbigay sa inyo ng employer. Hindi ko kayo pwedeng mahanapan ng employer, pero yung agency lang ang pwede kong may refer sa inyo guys, sa UCC. Pero pakiramdaman mo kung okay sa inyo yan. Kung hindi naman, mag-comment ka dyan, tapos mag-PM na lang tayo kasi may mga ilang pa ako na pwedeng i-refer sa inyo na makatulong na at least kung hindi man maliit yung salary deduction, kung hindi man tawag ito, walang salary deduction pag ni-transfer, at least medyo maliit lang yung kukunin nila sa inyo na parang bayad sa serbisyo nila, yung parang processing fee, yung ganun. So, yun lang guys. Bye-bye.